Ang ika-4 na kabanata. Mom, meet my boyfriend, Charlie. Mommy, may boyfriend na ako. Mommy, pwede naman na ako mag-BF, di ba? Mom. Napabuntong hininga ako at natigilan sa ginagawa kong pagka-practice habang nakatingin sa salamin. 1 minuto na akong parang timang na kinakausap ang aking sarili. Lokaret lang, di ba? Para akong teenager na kinakabahan dahil first time kong magpakilala ng boyfriend ko. Sa edad na 29, ngayon lang ulit ako maihaharap na lalaki sa parents ko. It feels like illegal pero carry naman siguro. Nandito na to, aatras pa ba ako? Ngayon pa naayos na ang usapan namin ni Charlie. Kahinaan ng pag-atras at wala sa vocabulary ko ang salitang yon. Mahilig naman na akong sumugal kaya bakit pa ako matatakot? Hinihintay na lang namin ang parents ko. Umalis kasi ang mga ito, sumabay pa. Ang malas ko talaga. Ramdam na ramdam ko na nanalaitay sa aking dugo ang kamalasan sa buhay. Wala naman akong balat sa puwet, pero palagi na lang akong minamalas. Malas sa love life, sa buhay, sa kaibigan, dahil puro sila abno at higit sa lahat, malas sa mindset na meron ako. Ang boba kasi ng mindset ko at aminado ako. Ma'am Sulel, nasa baba na po sila, madam. Sige, salamat, yaya. Inayos ko ang aking sarili. Ibinilin ko kasi kay Yaya Bida na tawagin ako kapag dumating na sila mami. Si Charlie naman ay mas piniling maghintay na lamang sa sala dahil ayaw daw niyang sumama sa akin sa kwarto at baka ano pa ang isipin kagad ng parents ko. Masasabi kong may pagiging gentleman din talaga si Charlie pero madalas masungit. Bumaba na ako nang may ngiti sa labi. Hi ma'am! Bati ko bago nakipagbeso sa kanila. Tumabi ako kay Charlie at hinawakan ito sa kamay. Mami, si Charlie nga po pala. Hi Char, hindi ko na pinatapos si Mami. Boyfriend ko. She's kidding. Natatawang sabi ni Dad bago napasulyap kay Mami na animoy na stroke at hindi agad nakapagsalita. No, I'm not. Mabilis na aking sagot. Boyfriend ko si Charlie at 1 week na kami. Actually, week-sari namin today so let's celebrate. Week-sari? Taka ang tanong ni Charlie. Tinapakan ko ang kanyang paa. Mag-oo ka, sakyan mo na lang ako. Bulong ko bago ngumiti kila mom at dad. Wala man lang ba kayong sasabihin? Nagulat lang ako kasi akala ko nag-joke ka na naman. Si mom na hindi pa rin makapaniwala. Kaya naman pala natagalan ng anak mo kasi kapili-pili yung magiging nobyo. Iba talaga kamandag ng ganda namin. Proud na sabi pa ni Mami bago ngumiti kay Charlie. Kamusta ka, iho? Hindi ba mahirap pakisama ng anak ko? Sana wag kang magsawa sa kanya kahit natupakin si Sulel. Sa wakas may magiging kasama na rin sa pagtanda ang aking pihikan na anak. Kulang na lang ay pati tenga ni Mami ay pumalakpak. Oo naman po. Nahihiyang sagot ni Charlie bago napabaling kay Dad na nakatitig lang sa kanya. Huwag mong sasaktan ang anak ko at baka ikaw ang masaktan ko. Ipinakita pa ni Dad ang kanyang kamao na tila ba binabantaan si Charlie. O imo Dad, napairap ako. Mabait si Charlie kaya mag-relax lang kayo, okay? Baka naman ikalat nyo na sa buong angkan natin ang balitang ito, lalo na sa 2 kong lokaret na kapatid. Huwag na muna ninyong ipamalita, pwede po ba? Request ko. Sure anak, babe lang kami ng daddy mo. Parang hindi ako tiwala sa sinabi ni Mami. Ika-cancel ko na yung sinetap kong blind date para sa'yo at kay Gabo. Gabo? Si Gabriel ba yung tinutukoy ni Mami? Gabriel na klase ko nung elementary? Taka ang tanong ko. Kaibigan ko kasi Mami niya kaya naisipan kong iset kayo sa isang... Hindi ko na pinatapos si Mami. Kung hindi ko pa pala pinakilala si Charlie, malalaman ko na lang na may pakulo ka na naman, Mami. At saka hindi naman na ako kailangan na hanapan, Mami, dahil kaya kong humanap ng lalaking matino. Napabaling ako kay Charlie at ngumiti. Guwapo, macho, mabait at matalino. Complete package na si Charlie para sa akin kaya Mami, tigilan niyo na po ako sa pagkipagsundo niyo sa anak ng kung sino-sino. Oo na anak, sige na. Gusto lang naman namin ng Mami mo na sumubok kang makipagrelasyon. Sabat ni Daddy bago hinaplos ang buhok ko.
At ngayon alam naming sumusubo ka na ay matatahimik na kami ng mami mo. Nakamasid lang ako nang lumapit si mami kay Charlie. Bigyan niyo agad kami ng apo. Sabi niya na malinaw kong narinig sa aking tenga. Kita kong namutla si Charlie. Hindi pwede ang gusto mo. Mapanindigang sabi ni Daddy. Kasal muna bago gawin ang sagradong bagay na yon. Pero hindi yun ang gusto ko. Walang kasal na mangyayari dahil may kasunduan kami ni Charlie na kami lang ang nakakaalam. Hindi ako kinikibo ni Charlie. Siguro dahil sa sinabi ni Dad na gusto niyang makasal kami. Kahit naman ako ayaw ko mangyari yun, no? At hindi ako papayag syempre. Kaya ano pa bang kinakatakot niya? Ayos lang yan, akong bahala sa ginagawa namin. Narinig mo naman sinabi ng dad mo, di ba? Siya na ang bumasag sa katahimikan. Ayaw kong ituloy to. Ha? May kontrata na tayo eh. Bakit ba iniintindi mo yun hindi naman si dad ang bubuntisin mo? Yamot na sagot ko bago napairap sa kanya. Ang aga-aga sinisira mo araw ko, Charlie. Dagdag ko pa. Ikaw buhay ko sinisira mo. Seryosong sagot niya na ikinataas ng aking kilay. Excuse me lang ha, wala pa akong ginagawa sa kanya. Kaya paano masisira buhay niya? Labo naman pala kausap ng taong to. OA mo, sinisisi ko siya. Huwag mong isipin yung sinasabi ni Dad, ako ang bahala. Tiningnan niya ako sa mata. Ikaw bahala, ako kawawa? Kala ko ba madali siyang pakiusapan? Napipiko na ako. Hindi ko alam kung hanggang saan ako makakapagtimpi. Alam mo, sinusubukan ko talagang maging mabait sa'yo. Kasi ako yung may kailangan pero nakakasagad ka na ng pasensya. Anong gagawin mo? Nakangising tanong nito. Bumaba ka na. Utos niya. What the? Hindi pa nga niya ako naihahatid sa bahay hahayaan niya na ako mag-taxi lang. Sana pala nagdala na ako ng kotse kung hindi naman pala niya ako ihahatid. Matapos kong ipagawa ang kotse niya, gaganituhin niya lang ako. Napakasama ng pag-uugali. No wonder kung bakit walang babaeng siseryoso at tatagal sa katulad niyang masungit at hindi maintindihan ng pag-uugali. Minsan mabait, madalas, demonyo. Walang bawian, Mr. Morata. Sabi ko pa bago bumaba at malakas na isinara ang pinto ng kotse niya. Nakangiting kumaway ako sa kanya bago siya hinatid ng tingin hanggang sa mawala na siya sa aking paningin. Kasalukuyan na akong nakasakay sa taxi nang magring ang phone ko. Agad ko itong kinuha sa shoulder bag ko at tiningnan kung sino ang tumawag. Inari, bakit? Bungad ko. May bala ka pa bang siputin kami? Tanong nito na ikinabigla ko. May usapan ba? Parang wala namang nagsabi sa akin. Napakamot ako sa batok. Sige, pupunta na ako. Napailing ako at inaalala kung may nagsabi ba sa akin, pero wala talaga pumapasok sa isip ko. Mabuti na lang pala ay tinawagan niya ako, kung hindi wala talaga akong alam na may banding pala kami ngayong araw. Hi guys! Bati ko bago nakipagbesa sa kanila. Late na ako? Tanong ko pa bago sila tiningnan isa-isa. Ikaw nga magtapat ka? Hinila ni Adelaide ang buhok ko. Saan ka busy? Baka sa lalaki. Natatawang komento ni Inare. Shut up, huwag kang pala desisyon. Alam naman nating si Solel ang kaisa-isang babae na takot sa lalaki or ayaw sa lalaki. Sabat ni Carolina. Ayaw sa lalaki pero gusto sa makamandag nitong Junjun. Natatawang sabat ni Adelaide kaya naman naghalakhakan ang lahat. Tama na yan, huwag yun nang asarin si Solel. Saway ni Pauline kaya naman napangiti ako dito. Ayos ka lang ba? You look stressed, Solel. Pangangamusta niya. Yeah, I'm fine, don't worry. Napangiti ako nang makita ang tiyan niya. Kailan due date mo? Natutuwang tanong ko bago ito hinimas. Sana maranasan ko din ang nararanasan ni Pauline. This month na, waiting na lang kami ni Red. Nakakaapat na sila Pauline habang si Solel malapit na rin. Pigilang tawa ni Inare. Malapit na ang pagkawala sa kalendaryo. Palibhasa ako ang pinakamay edad kaya naman ako ang tapunan ng tukso. Yabang mo naman Inare, haha, ikaw may BF ka na. May roromansa na ba sa'yo? Natatawang ganti ni Adelaide. 25 ka na at nasa tamang edad ka na rin pero tingnan mo, parehas lang kayo ni Solel kaya wag kang papampam dyan. Sakit mo naman, napairap ito kay Adelaide.
Excuse me lang no, hindi ko naman kailangan sabihin kung may nag-romansa sa akin. Basta malalaman na lang ninyo at ikaw. Wala pa ring may humaharurot sa akin so shut up inare. Proud na sagot ni Adelaide. Sana all may humaharurot. Sabat ni Carolina, ako kasi hindi pa sure, haha. Guys, kuha ko sa atensyon nilang lahat. What if buntis ako? Tanong ko bago ngumiti. Natahimik ang lahat at nagtinginan. Mukhang gutom si Solel, pakainin nyo. Si Adelaide na di alam kung natatawa o pinipigilan lang niya. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo kasi malapit ka nang mawala sa kalendaryo. Pero wag naman sanang gagamit ng nakakahay, okay? Bad for the health. Segunda ni Inare. Hahanapan kita ng AFAM para may susundin ka na rin sa airport with matching forever. Natatawang sabat ni Carolina. Tapos yung ama ng anak mo is talong, haha. Humahalakhak na tawa ni Adelaide. Napapalatak ako at gusto ko na lang talaga siyang batukan. Napabaling ako kay Pauline na nakangiti lang. Support kita. Bulong niya bago pinisil ang pisngi ko. Sa lahat ng mga kaibigan ko, si Pauline lang talaga ang matino. Nagpaalam na ako sa kanila. Wala ako sa mood makipag good time dahil may pinoproblema pa ako. Inihatid na ako ni Pauline at Red kaya naman hindi na ako na problema sa pag-uwi. Bye! Paalam ko bago bumaba. Solel! Tawag ni Pauline sa akin kaya naman napaharap akong muli sa kanya imbis na papasok na ako. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin ha, I'm always here. Dahil sa mga panahong down ako, ikaw yung nasa tabi ko. Kaya kung kailangan mo kami, we will always here for you. Napangiti ako at tumango. Oo naman, salamat. Red, alagaan mo si Pauline. Tumango lang si Red bago pinaandar na yung kotse. Hinatid ko sila ng tingin bago ako pumasok sa apartment na inuupahan ko. Pabagsak akong humiga sa kama. This day is so tiring. Napatitig ako sa kisame at nagumuni-muni. Halos kalahating oras yata bago ako nagpasyang bumangon upang maglinis ng katawan. May skincare ako pero hindi naman sobrang dami. Hindi naman ako palagamit nito, kailangan lang minsan kasi may dark spot ako kung minsan kapag babad ako sa init. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, ay huwag niyo pong kalimutang i-subscribe, like, at pindutin ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang video. Thank you and God bless.